Yumuko si Huto at hinimas-himas ang maliliit nilang ulo. Tapos, masayang uminom ng juice at kumain ng biskwit. Nagpalit pa siya ng sapatos na bigay ni Xiao yung tao. Nagpalit si Daddy ng sapatos. Kung ganoon, dapat bigyan natin si Daddy ng loving kiss. Suhestyon ni Xiao Paofu. Tapos, lumapit siya at hinalikan muna ako, bilang tulong. Ang tatlo pang maliliit na babae ay cute ding humalik sa akin. Sa loob ng van, nakakunot naman ang noo ni Liu Ruyan. Palagi niyang iniisip na hindi siya selosa. Pero ngayon, nadiskubre niyang sobra siyang nagsiselo sa mga anak niya. Walang galang pa niyang kinatok ang bintana ng kotse. At ibinaba ito. Para siyang ice queen na bumaba mula sa nagielong bundok. Malamig at suplada ang tingin sa akin, si Liu Zong. Binati ko siya. Tumango si Liu Ruyan. Napatingin siya sa akin. Huminto ng ilang segundo bago tumingin sa iba. Sakay na, uwi na tayo. Pagkasakay sa kotse, si Xiao Paofu ay napakamaunawain at pinaupo ako sa tabi ni Liu Ruyan. Tapos, tuwang-tuwa siyang nagtanong, Daddy. Simula ngayon, susunduin ka ba namin ni Mommy araw-araw? Okay lang ba? Napangiti ako, medyo nabigla. Hindi ba't abala iyon? Maaabala ang trabaho ng mommy mo. Walang emosyon na sinabi ni Liu Ruyan, hindi makakaabala. Pagkasabi noon, inabutan niya ako ng isang magandang kahon. Ano to? Natigilan ako. Tapos, binuksan ko ang kahon. At nagtatakang tiningnan ang rose gold na cellphone sa loob. Walang pagbabago sa mukha ni Ruyan na nagsabi. Experimental phone to ng kumpanya. May sarili itong communication satellite. Tulungan mo kaming itest itong evaluation phone. Kinuha ko ang cellphone at sinuri itong mabuti. Ang casing ay purong ginto. Pati ang mga diamante rito ay pinakamataas na uri. Sigurado ka bang pang-evaluate lang to? Si Liu Xiaobay na nakaupo sa passenger seat at hindi umiimik. Ay humaba ang lieg. At parang batang umuso, tita. Gusto ko rin ng evaluation phone. Huhuhu, paborito ni tita. Anong klaseng evaluation phone yan? Global Limited Edition yan, 100 units lang. Piling mga leader lang ang may pagkakataong magkaroon yan. Isang top tier na cellphone. Habang nagsasalita, biglang nagpreno ng malakas ang driver. Isang kulay berdeng Porsche sa harap ang biglang umatras. At bumangga sa aming espesyal na customized na van. Dito na unang sumabog si Liu Xiaobay. Agad siyang bumaba. Walang pakialam na sumugod. At tinuro ang Porsche, sumisigaw, hayop ka. Bumaba ka dyan, gago. May driver bang ganyan? Umaatras sa gitna ng daan. Walang pakialam sa sasakyan sa likod. Kung medyo mabilis lang, masasaktan ang mga baby. Sa driver's seat ng Porsche. Isang lalaking may hibla ng dilaw na buhok ang nakaakbay sa isang babae. Nang makarinig ng ingay sa likod, naiinis siyang umungol, sino yan? Inaabala ang trip ng young master. Naglalakad ang lalaking may dilaw na buhok habang nagmumura. Nang akmang susuntukin na ni Liu Xiaobay ang lalaki. Bigla kong nakilala ang mukha ng lalaking may dilaw na buhok at ng babae. Ang babae ay walang iba kundi ang pinsan ko sa pamilya Chen, si Chen Meng. Nang makita ako ni Chen Meng, kumislap ang gulat sa kanyang mga mata. Pero agad itong napalitan ng pagkasuklam. Mas lalo pang nainis kay Chen Zi. Marunong ka bang magmaneho? At dahil sa sinabi ni Chen Meng, natauhan din ang lalaking may dilaw na buhok. Hinimas niya ang kanyang baba. At walang pakundang ang sinuri ako mula ulo hanggang paa. Kaya pala pamilyar. Matandang kakilala pala si Chen Zi. Ilang taon na mula nang graduate. Lalo kayatang pabalik sa pagiging miserable, Tiningnan ko si Song Weicheng sa harap ko. Siya ang class president namin sa universidad. At matalik na kaibigan ni Chen Feng. Ayaw na ayaw ko kay Song Weicheng. Pero nagulat ako. Paanong nasangkot si Chen Meng kay Song Weicheng? Si Chen Meng ang pinakamabait at pinakamasunuring babae sa pamilya Chen. Dahil kakilala naman pala. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Mayabang ang ekspresyon ni Song Weicheng. Kumuha pa ng isang maliit na card mula sa bulsa. Hoy! Birthday ko ngayon.
Invitation card to para sa birthday party. Mamaya, darating lahat ng mga kaklase natin sa universidad. Sumama ka na rin. Para makita nila kung gaano ka nakagaling ngayon, Chenzi. Pero hindi pa nailalagay ni Song Weicheng ang card. Sa kamay ko nang agawin ito ni Chen Meng. Pinunit at itinapon sa akin. Asong gala. Anong karapatan mong dumalo sa birthday party ni Young Master Song? Gawin mo na lang kung ano ang dapat mong gawin. Huwag kang sagabal sa harap ni Young Master Song. Nang makita ni Liu Xiaobei na naglakas loob si Chen Meng na insultuhin ako ng ganito. Aakma na sana siyang magsalita para ipagtanggol ako. Nang makita niyang si Song Weicheng, ay sinampal ng malakas si Chen Meng. Hayop kang babae ka. Pinayagan ba kitang punitin ang card ko? Masamang-masama ang tingin ni Song Weicheng kay Chen Meng. Walang awang sinakal pa siya. Namula ang mukha ni Chen Meng sa pagkakasakal. Halos hindi na makahinga. Isang kislap ng awa ang dumaan sa malalalim kong mata. Pero akmang tutulong na sana ako. Nang marinig kong sinabi sa akin ni Chen Meng nang may pagkasuklam. Chenzi, isa kang aso. Huwag mong pakialaman ang problema ko. Pagkatapos niyang magmura, agad siyang nagsalita kay Song Weicheng sa tonong nagpapalimos. Young Master Song, alam ko na pong nagkamali ako. Huwag niyo na po akong patulan. Ako na po ang bahalang mag-asikaso sa inyo ngayon. Huwag na po nating sayangin ang oras kay Chenzi. Binitawan ni Song Weicheng. Umisi siya sa akin ng 2 beses. 1 oras mula ngayon. Dapat kang pumunta sa birthday party ko. At dapat may kasama kang babae. Kundi, ibubulgar ko ang ginawa mo noon na paghahanap ng babae. Pagkasabi, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Hinila si Chen Meng at agad sumakay sa sports car. Pagkaanda ng sports car ni Song Weicheng, tinawagan niya si Chen Feng. Kuya Chen Feng, nakita ko si Chenzi kanina. Sa birthday party ngayon. Sisiguraduhin kong magiging rhythmic ang pagkamatay niya. Si Chen Meng nakaupo sa passenger seat. Nanginig ang katawan nang marinig ito. Tapos, habang hindi nakatingin si Song Weicheng, mabilis niyang pinindot ang screen ng cellphone. At nagpadala ng mensahe. At sa sandaling iyon, nakatanggap ang cellphone ko ng mensahe. Nakita rin ni Liu Ruyan ang buong nilalaman, Kuya Chen. Huwag kang pumunta, please, gusto ka nilang saktan. Naisip ko ang ginawa ni Chen Meng kanina. Mukhang sinadya niya iyon para sa akin. Natatakot siyang saktan siya ni Song Weicheng. Nang makita ni Liu Ruyan ang 3 salitang Kuya Chen sa mensahe, nagkagulo ang isip niya. Pero kalmado pa rin ang kanyang mukha. Sinubukan niyang magtanong kung kailangan mo ng tulong. Pwedeng tumulong ang pamilya Liu para sa iyo. Hindi na kailangan, agad kong sagot. Dahil ayokong makita ni Liu Ruyan ang pag-aayos ko kay Song Weicheng. Baka matakot pa siya. Pero hindi ko alam na ang sagot kong ito ay lalong nagpaalab sa selos ni Liu Ruyan at nagdilim ang kanyang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng panganib. Kinamot ko ang ilong ko at mumiti. Ang ibig kong sabihin, masyadong maliit na bagay to para pag-aksayahan ng. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Isang tingin lang ni Liu Ruyan ay pinahinto na niya ang driver. Si Liu Xiaobei, karga si Xiao Paofu. Kasama ang 3 pang maliliit na babae ay agad ding bumaba. Nang makita ko iyon, nagmamadali rin akong nagsabi, sige, bababa na rin ako. Pagkasabi ko pa lang, hinila ako ni Liu Ruyan papunta sa likurang upuan. At si Liu Ruyan ay direktang umupo sa kandungan ko. Ang kanyang payat na kamay ay mahigpit na nakahawak sa hintuturo ko. Natigilan ako. Pero ang talagang nagpahiya sa kanya ay ang posisyon ng pagkakaluhod ni Liu Ruyan. Kung magpapatuloy to, baka masunog na talaga ang lumang bahay, matagal nang walang aksyon. Liu Ruyan, bumaba ka muna. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Anong gagawin mo? Sabi ni Liu Ruyan, biglang lumapit. Ang kanyang labi na parang talulot ng bulaklak ay marahang dumampi sa Adam's apple ko. Habang nakikipaglaban ako sa sarili ko, bigla na namang tumunog ang cellphone ko. Boses ni Song Weicheng ang nasa kabilang linya.
puno ng pang-aasar. Ano na, Chenzi? Takot ka bang pumunta? Kung hindi ka pupunta, malaki ang mamimiss mong eksena, ah. Kasabay ng pagbaba ng boses ni Song Weicheng. Isang sigaw ng babae ang narinig mula sa kabilang linya. Kumunot ang noo ko. Kilala ko ang boses na iyon, boses ng pinsan kong si Chen Meng. Kaya sa sandaling ito, pinahihirapan pala nila si Chen Meng. Song Weicheng, gusto mo lang naman akong pumunta, di ba? Huwag mong galawin si Meng Meng. Pupunta ako agad. Sabi ko, sabay baba ng telepono. At si Liu Ruyan na nasa kandungan ko. Nang marinig ang dalawang salitang Meng Meng, naging nakakatakot ang lamig sa kanyang mga mata. Si Meng Meng, napaka-close niyo siguro, no? Tiningnan ako ni Liu Ruyan. Malamig na nagtanong, ililigtas mo si Meng Meng? Napabuntong hininga ako. Hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan at sinabing, si Meng Meng ay pinsan ko sa pamilya Chen. Sa buong pamilya Chen, siya lang ang mabait sa akin. Pero ngayon, ininsulto siya ni Song Weicheng. Binuli siya. Bilang kuya, kailangan ko siyang tulungan. Pero natatakot akong masaktan ang kamay mo. Sabi ni Liu Ruyan, sabay hawak sa kamay ko. Yumuko at hinalikan ang palad ko. Naramdaman ko ang lambot ng kanyang mga labi. Akmang magsasalita na sana ako. Nang biglang marahang dumampi ang kanyang maliit na dila sa palad ko. Napalunok ako ng 2 beses. Matalim ang tingin kay Liu Ruyan. Liu Ruyan, alam mo ba? Ang ginagawa mong to ay parang I want to say something but stop. Pakiramdam ko, si Liu Ruyan ay mukha lang malamig sa labas. Pero sa totoo lang, isa siyang inosenteng dalagita. Baka masira ko siya kung sasabihin ko to. Pero gustong-gusto ni Liu Ruyan na malaman kung ano ang tawag sa ginagawa niyang ito. Habang pinag-iisipan ko pa ang mga salitang gagamitin, dumapo na ang labi ni Liu Ruyan sa lig ko. Sa pagkakataong ito, marahan siyang kumagat dito. Ang ganda ko, ako'y napuri sa sarili. Liu Ruyan, alam mo bang napakaakit mo? Nang makita ni Liu Ruyan ang maliit na strawberry tea love bite sa lig ko, saka lang siya nasiyahang tumango. Tapos nagpaliwanag, sasamahan kita. Ang marka sa liig mo ay tanda. Dahil sa ginawa ni Liu Ruyan, wala na talaga akong mahanap na dahilan para tumanggi. Kaya isinama ko si Liu Ruyan sa birthday party. Ang birthday party ni Song Weicheng ay ginanap sa pribadong clubhouse ng pamilya Song. Pagbaba namin ni Liu Ruyan sa kotse, narinig na namin ang mga waiter na nag-uusap tungkol sa kaguluhan sa loob. Bahagya kong ikinuyom ang aking kamao. Bago pumasok, pinigilan ko pa rin si Liu Ruyan. Ayokong madumihan ng paningin nila ang mga mata mo. Pumitik lang si Liu Ruyan ng daliri. At ang mga bodyguard na nasa layong 5 metro ay agad na sumugod. Walang emosyon siyang tumingin sa akin. Sino ang dumudumi sa paningin natin? Siya ang dudukutin natin ng mata. Ngayon, dito, pwede kang manggulo. Kung may masira ka, sasagutin yan ng pamilya Liu. Pagkasabi ni Liu Ruyan, kumapit siya sa braso ko. Sa birthday party hall, nagwawala na si Song Weicheng. Kumuha siya ng isang maliit na timba na puno ng champagne. Lumapit sa likod ni Chen Meng at direktang ibinuhos ito sa kanya. Hinawakan ni Song Weicheng ang buhok ni Chen Meng at malakas na iniuntog ito sa selo. Malandi ka. Huwag mong isiping hindi ko alam na sinadya mong murahin si Chenzi sa harap ko. Ang galing mong kapatid, ah. Marunong kang magpakitang gilas para protektahan si Chenzi. Pero, karapat-dapat ba siyang protektahan ng isang basurang tulad niya? Umiiyak at nagmamakaawa si Chen Meng, parang awan niyo na, huwag niyo kong ganituhin. Huwag po. Hindi lang kita gagantuhin. Kukuhaan pa kita ng litrato at I-live stream. Sabi ni Song Weicheng, kinuha ang cellphone at binuksan ang video recording. At sa sandaling iyon, lumitaw sa may pinto ang boses namin ni Liu Ruyan. Sa sandaling ito, dumating ako na mailiwanag sa likod. Kasama ang makapangyarihang si Liu Ruyan. Naglalakad sa espesyal na pulang carpet. Para kaming mga hari at reyna na mataas ang katayuan. Natigilan sina Song Weicheng. Pati si Yimeng na nakahandusay sa sahig ay natigilan din. Pero mabilis na natauhan si Chen Meng.
Minura niya ako, Chenzi. Wala kang kwentang tanga. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Ayokong makita ka. Umalis ka na. Huwag kang maiwan. Papatayin ka nila. Kuya Chen, bakit hindi ka nakinig? Bakit hindi mo tiningnan ang mensahe ko? Si Chen Meng, habang nagmumura ay umiiyak. Ayaw niyang makita akong naririto. Sa sandaling ito, nakaakbay ako kay Liu Ruyan, unti-unting pumapasok. Nang makita ko ang sitwasyon sa sahig, nag-aapoy sa galit ang aking mga mata. At si Song Weicheng, hindi kilala si Liu Ruyan. Nang makita niyang nakatayo ito sa tabi ko, dinilaan niya ang kanyang labi. At mumisi ng masama, hoy. Chenzi, nagdala ka ng babae para sa akin, ah. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot, ah. Pagkasabi, kumuha siya ng isang malaking bote ng champagne at ibinato sa akin. Kasabay ng isang tipong. Sinipa ko ang bote ng champagne. At tumama ito sa lalaking kasama ni Song Weicheng. Nawalan ng malay ang lalaki. Hindi na makagalaw. May suot akong maskara. Itinago ko muna si Liu Ruyan sa likod ko. Saka tinuro si Song Weicheng at sinabing, pakawalan mo si Chen Meng. Nang makita ni Song Weicheng na nasaktan ang kanyang tauhan, bigla siyang nagalit ng husto. Itinaas niya ang kamay at pinasugod sa akin. Ang lahat ng mga goons sa party. Pero, malinaw na minamaliit niya ang lakas ko. Palagi kong pinoprotektahan si Liu Ruyan. At ang kabilang kamay ko ay sumusuntok. Madali kong napaluhod sa sahig ang grupong ito. Umiiyak at umaatungal. Nangitimang mukha ni Song Weicheng sa nakita. At hindi makapaniwala. Hindi ba't basura si Chenzi? Bakit ang lakas niya nang makipaglaban ngayon? Inilagay ko si Liu Ruyan sa isang bakanting lugar. Na walang mga goons. Unti-unting tinapakan ang mga katawan nila. At lumapit kay Chen Meng. Nang makita akong papalapit ng buong ningning. Ang matagal nang pinipigilang emosyon ni Chen Meng ay tuluyan ng sumabog. Sa sandaling ito, humahagulgol na siya. Nang makita ko ang mga pasa sa braso at likod ni Chen Meng. Na resulta ng pang-aabuso. Nag-aapoy sa galit ang puso ko. Hinubad ko ang aking jacket. At maingat na ipinatong ito kay Chen Meng. Si Song Weicheng, na buong panahong hindi pinapansin, ay galit na ngayon. Kumuha siya ng kutsilyo sa gilid. At sinaksak ako. Pero nasipa ko siya at natumba sa sahig. Sa sandaling ito, para akong walang anumang hadlang. Ganap nang na-unlock ang lahat ng aking mga kakayahan. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ko sa mukha ni Song Weicheng. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang isang babae doon. Chenzi, tigilan mo na. Tumawag na kami ng pulis. Ang nagsalita ay ang kapatid ni Song Weicheng, si Song Yanran. Labag sa batas ang pagpatay. Hindi ka makakatakas ngayon. Patuloy na nanakot si Song Yanran. Pero hindi ako agad tumigil. Patuloy kong binugbog si Song Weicheng. Pero nanginginig ang buong katawan ni Chen Meng. Hinawakan niya ang braso ni Liu Ruyan. At paos na sinabi, ate. Pakitigil mo na po ang pinsan ko. Nakakatakot po si Song Yanran. Marami siyang kilalang abogado. Mahirap siyang kalabanin. Pero, malamig lang na tiningnan ni Liu Ruyan si Song Yanran. Nakakrus ang mga braso at napaka-otoritatibo niyang sinabi. Ang pamilya Song lang. Karapat-dapat bang hawakan si Chenzi? Pero sa sandaling iyon, may tunog na ng sirena ng pulis sa labas. Nang makita kong napakabilis dumating ng mga uncle na nakasombrero, pulis. Bahagya akong kumunot ng noo. Sa parking lot sa labas, nakadungaw si Xiao Paofu sa bintana ng kotse. Nang makita niyang maraming uncle na nakasombrero ang pumasok, agad siyang nag-alala. Masamang tao ba ang nag-report para hulihin si Daddy? Pero si Liu Xiaobay ay hindi naman nag-aalala. Sa halip, hinimas niya ang ulo ni Xiao Paofu. Paofu, baby, bakit ka nag-aalala? Nandyan naman ang mommy mong demonita. Kahit ang mga uncle na nakasombrero ay rerespeto sa kanya. Si Xiao Yingtao ay mabilis kumilos. Kinuha na niya ang kanyang cellphone at tumawag. Lolo Gong, ako po ito. May kailangan po akong ipatulong sa inyo, ah.
Nang marinig ng kabilang linya ang boses ni Xiao yung tao, agad itong napangiti. CJ, ilan ang kailangan mo? Ipapadala ko agad si Lolo, 1,000 katao. Kailangan din ng 2 helicopter. Mas maganda kung may ilang mabibigat na armas. Inosenteng sinabi ni Xiao yung tao. Natigilan si Gong Tingyu. Baby, bakit bigla kang nangailangan ng ganyan karaming tao? Kasi natatakot kaming mabuli si Daddy. Kaya naghahanap kami ng mas maraming tao, Inosenteng sinabi ni Xiao yung tao. Sa istasyon ng pulis, dinala ako sa interrogation room. May impluwensya pa rin ang pamilya Song sa politika. Dagdag pa, talagang nabalian ng braso si Song Weicheng. Kaya bilang salarin, agad nila akong kinontrol. Chenzi, may record ka na dati. Mas mabuting umamin ka na lang agad. Sabi ng batang pulis na nag-iinteroga. Pero wala masyadong pagbabago sa mukha ko. Sinabi ko lang, imbestigahan niyo muna yung Song Weicheng ng pamilya Song. Dapat parusahan ng mabigat ang nang-aabuso sa mga babae. Tiningnan ako ng batang pulis. At seryosong sinabi. Sa tingin ko, huwag ka nang lumaban pa. Humihingi ka muna ng tawad sa kanila. At tapusin na natin tong kasong to. Hindi mo alam. Yung Song Weicheng na iyon. Malapit nang maging manugang ng pamilya Murong. Kung ipapakilos niya ang kanyang legal team laban sa'yo, masisira ang buong kinabukasan mo. Habang naghahanda akong sumagot, biglang may umalingaw na sigaw mula sa labas. Walang kwentang inutil na hayop. Si Chen Yuntao yun. Pumunta siya dahil sa birthday party. May tumawag kay Chen Feng mula sa party. At alam ni Chen Feng ang ugali ni Song Yanran. Kaya isinama niya si Chen Yuntao para lalong palalain ang sitwasyon. Naniniwala siyang kung magaling silang maglaro ngayon, makukulong pa rin ako. Tay, huwag ka munang magalit. Inalalayan ni Chen Feng ang braso ni Chen Yuntao. Saka tumingin sa pulis sa pintuan. Pasensya na po. Nag-aalala lang po ang tatay ko sa kapatid ko. Hindi niyo po alam. Itong kapatid kong to palaging padalos-dalos kumilos. Kaya nag-aalala kaming lahat sa pamilya. Habang nagsasalita, sinadya pa niyang bumuntong hininga. Nagkukunwaring nagsisisi. Kasalanan ko rin tong bilang kuya. Dapat inalagaan ko siyang mabuti. Nang marinig ito ni Chen Yuntao, lalo siyang naawa kay Chen Feng. Anak, palagi mong inaako ang mga pagkakamali niya. Masyado ka talagang mabait. Sabi ni Chen Yuntao, sabay tulak sa pinto ng interrogation room. Ako naman, nakakrus ang mga braso at tamad na nakaupo sa silya. Nang makita niya ako, nag-aapoy siya sa galit. Nanggigigil na nagmura, hayop ka, lumapit ka rito. Kinamot ko ang tenga ko. Wala pa ring masyadong reaksyon. And with Chen, may kailangan po ba kayo? Tingnan niyo ang ugali niya. Pinaghirapan ko siyang palakihin. Tapos ganito lang ang naging resulta niya. Sabi ni Chen Yuntao. Saka lumingon sa ilang pulis. Sabihin niyo sa pamilya Song. Hindi namin siya poprotektahan. Diretso siyang ikulong. Nang marinig ito ng mga batang pulis, medyo nahirapan sila. Agad silang tumingin sa akin. At pabulong na sinabi, hindi ka tinutulungan ng tatay mo. Gusto ka pa niyang ipakulong. May tatay bang ganyan? Sinulyapan ko sila. At malamig na ngumiti. Hindi niyo ba narinig na si Chen Feng ang tumatawag sa kanya ng tatay? 5 taon na. Halos hindi ko na sila tinatawag na tita. Matagal nang walang halaga sa akin ang pamilya Chen. Sa sandaling iyon, lumapit si Song Yanran. Kasama ang matandang ginang ng pamilya Song. Sobrang mahal ng matandang ginang ng Song ang kanyang apo. Kahit hindi naman malubha ang pinsala ni Song Weicheng. Gusto niya pa ring pagbayarin ako. Halos mamatay na ang apo ko. Nagsasayang pa kayo ng oras dito. Sabi ng matandang ginang ng Song. At masamang tiningnan si Chen Yuntao. Alam ni Chen Yuntao na hindi niya kayang banggain ang matandang ginang ng Song. Kaya maganda rin ang pakikitungo niya rito. Yumuko siya at sinabing, matandang ginang, pakalmahin po ninyo ang inyong sarili. Wala na pong kaugnayan si Chenzi sa pamilya namin. Makakaasa po kayo, gagawin namin ang dapat para sa hustisya. Ipakukulong namin siya. Napatawa ako sa galit.
Wala kayong ebidensya para patunayang may kasalanan kami. Wala kayong karapatang magalit sa amin. Kalmado kong sinabi. Galit na ang matandang ginang ng Song. Aba, naglalakas loob kang lumaban. Tatawagan ko ngayon din si Murong Heng. Dahil naghahanap siya ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Nang marinig ang tatlong salitang Imurong Heng, natigilan ang lahat. Ang batang pulis ay lalo pang nag-alala at sinabi sa akin. Lagot ka na ngayon. Hindi ordinaryong tao si Murong Heng. Kung darating siya, kahit ang pinakamayamang tao sa Beijing, si Liu Ruyan, ay kailangang magbigay daan sa kanya. Humihingi ka na ng tawad sa matandang ginang ng Song. Suyuin mo muna sila para ayusin ang pribado. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Pagkarinig, bahagya akong napapikit. Bakit parang pamilyar ang pangalang Murong Heng? At nang makita ng matandang ginang ng Song ang aming reaksyon, mapagmataas siyang umiti. Alam niyo nang matakot, no? Huli na. Ngayon, papatayin kita ng walang libingan. Pati si Song Yanran ay mayabang na sumulyap sa akin. At napakababa ng tingin ng umisi. Bukod sa mukha, wala ka talagang kwenta. Isang basurang tulad mo, naglakas loob pang saktan ang kapatid ko. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Nang marinig ito ni Chen Meng, walang tigil ang pagpatak ng kanyang luha. Nagsisising sinabi, sana hindi ko na lang nakilala si Kuya Chen ngayon. Sana hindi ko na lang siya iniugnay kay Song Weicheng. Ako ang may kasalanan kung bakit napahamak si Kuya Chen. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Talagang hindi niya basta-basta magagalaw si Murong Heng. Pero hinding-hindi niya papayagan na may manakit sa kanyang lalaki. Sa pagkakataong ito, kahit ubusin pa ang lahat ng yaman ng pamilya Liu, ipagtatanggol niya ako. Naisip ito ni Liu Ruyan. At agad na nagpadala ng mensahe kay Lolo Liu. Sa loob ng interrogation room, nagsimula nang magpalimo si Chen Yuntao kay Song Yanran. Hindi ko sila pinansin. Nakita ko lang na biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe ang dumating, Master. Darating na ang disipulo sa Beijing sa loob ng 1-0 minuto. Pwede ko po ba kayong yayain uminom mamayang gabi? Marahan kong pinindot ang screen ng cellphone. Kakasend ko lang ng mensahe. Hindi ko pa naibabalik ang cellphone. Nang sumugod si Chen Yuntao, agad na inagaw ang cellphone. At malakas na ibinagsak ito sa sahig. Anong oras na? Nag-cellphone ka pa? Yang sira-sirang peking cellphone mo. Nakakahiya lang dalhin. Ang matandang ginang ng Song sa gilid. Naisip na darating na si Murong Heng. Ay lalo pang naging mayabang. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Kahit sino pa ang dumating sa Beijing ngayon, wala nang silbi. Si Liu Ruyan naman ay tumingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Buong suporta ang ibibigay ng pamilya Liu sa'yo. Pamilya Liu. Nagbago ang mukha ni Song Yanran. Agad siyang tumingin sa matandang ginang ng Song. Lola. Siya ba si Liu Ruyan? Hindi pa nakikita ni Song Yanran ang mga tao ng pamilya Liu. Pero ang matandang ginang ng Song ay nakadalo na sa ilang mga event. Sa totoo lang, sa sandaling ito, nahulaan na rin ng matandang ginang ng Song ang pagkakakilanlan ni Liu Ruyan. Pero hindi siya natatakot. Kahit nandyan pa ang pamilya Liu, ano naman? Nandito si Murong Heng. Hintayin niyo na lang na durugin kayo ni Murong Heng. At sa sandaling iyon, isang napakabigla ang katok sa pinto ang umalinggaw sa hall. Sabay-sabay na napatingin ang lahat sa may pinto. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matandang ginang ng Song at ni Song Yanran. Para bang namulaklak ang mga mukha ng maglola. At si Song Yanran, inayos pa ang kanyang buhok. At diretsong lumapit. Kuya Murong. Sa wakas, dumating ka na. Hinihintay ka na namin para ipagtanggol kami. Huwag kang mag-alala. Ang problema ni Song Weicheng ay problema rin ng pamilya Murong. Kahit sino pa yan, hinding-hindi nila siya masasaktan. Tumango rin si Murong Heng sa matandang ginang ng Song. Ngayon, lalo pang natuwa si Song Yanran. Isang kamay niya ang kumapit sa braso ni Murong Heng. At ang kabilang kamay ay itinuro ako. Kuya Murong. Siya iyon. Siya iyon.
Sinaktan niya ang kapatid ko. Ay, Sanfe. Naglakas loob siyang saktan si Song Weicheng. Mukhang sawa na siyang mabuhay. Halika rito. Malamig na umungol si Murong Heng sa likod ko. Ako ba ang pinapunta mo? Dahan-dahan akong lumingon. Sa sumunod na segundo, isang malakas na plok ng pagluhod ang umalinggaw sa hall. Bigla. Ang tingin ng lahat ay napunta sa sahig kasabay ng tunog. Pagkatapos ang pamilya Song. Ang mga mayayamang anak. Pati na ang mga pulis. Ang kanilang mga ekspresyon ay parang nakakita ng multo. Ang pamilya Murong palaging mayabang. Hindi exaggeration sabihin na. Kahit ang tagalinis nila ng banyo, ay may magmamaneho pa para sa kanya paglabas. Lalo na si Murong Heng, isang tunay na big boss. Bigla siyang lumuhod. Hindi ba't nakakagulat yun? Kuya Murong, anong nangyari sa'yo? Masakit ba ang binti mo? Ako na ang aalalay sa'yo para tumayo, okay? Natauhan si Song Yanran. Agad na lumapit para alalayan si Murong Heng. Pero sa sandaling ito, hindi sumagot si Murong Heng kay Song Yanran. Ang kanyang tingin ay taimtim at nag-aapoy sa akin. Lumingon si Song Yanran at nakita ako. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Ikaw ba ang naglagay ng patibong kay Kuya Murong? Sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang saktan ang Kuya Murong ko? Nang makitang lalong nagiging masama ang mga salita ni Song Yanran. Naputol siya ni Murong Heng na namumula ang mga mata. Song Yanran, tumahimik ka nga. Lumuhod ka agad. Nang marinig ito, natigilan si Song Yanran. Lumingon siya at hindi makapaniwalang nagtanong, Kuya Murong. Ako ang pinapaluhod mo. Sa sandaling ito, nang makitang nakaluhod sa sahig ang big boss na si Murong Heng, lahat ay nagtataka. Young Master Murong, anong nangyayari sa'yo? Hindi na rin napigilan ng matandang ginang ng Song ang kanyang pagkataranta. Pero si Murong Heng, sa sandaling ito ay nakaharap sa akin. Iyahe! 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 Tatlong malakas na yuko ang ginawa niya. Pagkatapos, napakarespetado niyang sinabi, Master. Nagkamali po ang disipulo kanina. Parusahan po ninyo ako, Master. Nang lumabas ang mga salitang ito, ang eksena ay biglang naging tahimik na parang patay. Napatakip ng bibig si Song Yanran. Nakalimutan pa niyang huminga. At ang iba, dahan-dahang natauhan at tumingin sa akin. Ang kanilang mga ekspresyon ay mas nakakagulat at nakakatakot pa kaysa nakakita ng multo. Ang matandang ginang ng Song ay halos matigilan sa kinatatayuan. Ang kanilang kayabangan ay tuluyan ng nawala. Tiningnan ni Chen Meng si Liu Ruyan. Saka tumingin sa akin. Medyo excited na sinabi. Si Murong Heng ba ang tumatawag sa akin ng Kuya Chen Master? Disipulo ba siya ng Kuya Chen ko? Ang galing! Ang galing talaga ni Kuya Chen. Nang marinig ng iba ang boses ni Chen Meng. Sa wakas ay natauhan na rin sila. At sunod-sunod na nagulat sa akin. Sino nga ba yung nagsabi kanina? Na may mahusay na master si Murong Heng? Itong master na to, si Chenzi pala. Lagot na. Lagot na. Ang pamilya Song talagang napasubo na sila ngayon. Sa sandaling ito, namumula na ang mga mata ni Song Yanran. Naluha siyang nagtanong kay Murong Heng, ito. Itong si Chenzi, master mo. Malamig na sinulyapan ni Murong Heng si Song Yanran. Hindi ko master, sino pa? Ang pamilya Song nyo, talagang naglakas loob kayo. Naglakas loob kayong hayaang magdusa ang master ko rito. Gusto nyo pa akong gamitin para kalabanin ang master ko? Lumuhod ka agad. Galit na sinigawan ni Murong Heng si Song Yanran. Saka may paggalang na lumapit sa akin. Master, puputulin ko po ang isang braso ko. Para po mawala ang galit nyo. Nang lumabas ang mga salitang ito, puro paghinga ng malalim ang narinig sa eksena. Hindi na kailangan. Ngayong gabi, gusto ko lang ipagtanggol ang pinsan ko. Mahinahon kong sinabi. Sa bagay na ito, hindi na kailangang makialam pa ni Master. Tiningnan ni Murong Heng ang ekspresyon ko. Nang pumayag akong tumayo siya, saka lang siya biglang tumayo. Pagkatapos, para siyang malamig na si Yama, Diyos ng kamatayan. Sinulyapan ang nanginginig na hepe ng pulisya doon.
Malamig na sinabi, si Song Weicheng ay lumabag sa batas. Anong plano niyong gawin? Noon, ang mga ebidensya laban kay Song Weicheng ay itinago ng mga tao. Pero ngayon, si Murong Heng na ang humihingi. Wala na siyang dahilan para itago pa ito. Kaya sinabi niya, base sa mga ebidensyang nakuha. Hindi lang siya ng rape ng mga babae. Sangkot din siya sa ilang iligal na armas. Nang marinig, agad na tumingin sa akin si Murong Heng. Maingat na nagtanong, Master. Sa tingin niyo po ba, okay lang ang habang buhay na pagkabilanggo? Mahinahon kong sinulyapan ang lahat. Ang tanong na yan, dapat itanong sa pinsan ko. Si Chen Meng, na kanina lang ay minamaliit, ay muling napansin ngayon. Nakaluhod na sa harap niya ang matandang ginang ng Song. Umiiyak at nagmamakaawa, Miss Chen Meng. Isang gabing pagsasama, 100 araw na kabaitan. Tingnan mo na lang ang kabaitan ni Song Weicheng sa'yo. Bawasan mo na lang ng ilang taon ang sentensya niya, please. Nang marinig ni Chen Meng ang kanyang mga salita, pakiramdam niya ay isang insulto ito. Nang marinig ko, isang malamig na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Hindi na papasok si Chen Meng sa pamilya Song. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na kailangang maiugnay sa inyo. Naintindihan ni Murong Heng ang aking saloobin. At ayaw na ring magsayang ng oras. Master. Naintindihan na po ng disipulo ang ibig sabihin ni Miss Chen Meng. Gabi na po. Umuwi na po muna kayo at magpahinga. Hayaan niyo na pong ang disipulo ang mag-asikaso ng susunod. Natural na naniniwala ako sa kakayahan ni Murong Heng. Akmang magsasalita na sana ako. Nang biglang may umugong na tunog sa itaas ng aking ulo. Sa sandaling ito, sa itaas ng himpapawid ng istasyon ng pulis. Hindi alam kung kailan lumitaw ang 12 ng armadong helicopter. Ang puting ilaw na bumababa ay may dalang matinding pressure. At ang mga tao sa labas nang makita ang eksenang ito ay takot na napaatras. Sumugod sila sa loob at sumigaw. Ang daming helicopter. Mukhang papalibutan tayo rito. Parang sasabugin ang pinto natin. Mga big boss, lumabas na kayo agad at tingnan. Sino ang ganyang kalakas ang loob? Gustong-gusto ng murahin ni Jing Changxiong ang kanyang ama. Pero paglingon, nakita niya si Murong Heng at ako. Kaya maingat niyang sinabi sa akin, Boss Chen, kilala niyo po ba ang mga tao sa labas? Walang emosyon akong umiling. Tungkol naman sa matandang ginang ng Song na kanina lang ay nalulungkot. Sa sandaling ito, marahil dahil sa sobrang sama ng loob. Hindi niya napigilang sabihin, alam ko namang wala kang kwenta. Pero si Jing Changxiong ay hindi palalampasin ang pagkakataong itulak ako palabas. Ngumiti siya ng may paghanga. Tingnan niyo po. Si Murong Heng ay disipulo niyo. Kung ganoon, siguradong may paraan kayo, di ba? Bakit hindi po muna kayo lumabas at tingnan? Nang marinig ko, lumabas ako kasama si Liu Ruyan at si Chen Meng. At ang matandang ginang ng Song, tiningnan ang papalayong anino ko. At sinabi kay Song Yanran, sumunod ka rin sa labas at tingnan. Mas maganda kung mamatay siya sa labas. Para wala nang manggugulo sa pamilya Song natin. May ilang mayayamang anak. Nakatulad ng pag-iisip ng matandang ginang ng Song. Ngayon ay lihim na umaasa, sana nga. Isang napakaastig na tao. Yung tipong gustong-gusto akong patayin. Sa sandaling ito, sa parking lot, bigla ring lumitaw ang higit sa 10. Customized na bulletproof na sasakyan. Ang 4 na maliliit na babae ay tumalon na palabas ng kotse. Ang mga dating malambing at cute na mga baby. Sa sandaling ito ay parang 4 na maliliit na demonita. Si Xiao Paofu, binago ang kanyang dating masunurin at maunawaing anyo. Itinaas ang kanyang maliit na kamay patungo sa direksyon ng pinto. Hawak ang isang walkie-talkie. Pinakamatagal na ang kalahating oras. Kung hindi ligtas na makakalabas ang daddy at mommy namin. Diretso naming wawasakin ang lugar na to. Kinuha rin ni Xiao Puti ang megaphone, umubo. Ang kanyang musmus na boses ay maihalong pang-aasar. Mga tao sa loob, makinig kayo. Sa loob ng kalahating oras. Dapat ninyong palabasin ang daddy ko. Dapat wala siyang anumang galos. Kundi pagsisisihan niyo to.
Sa sandaling iyon, bumukas din ang pinto ng bulletproof na sasakyan. Nagmamadaling lumapit si Lolo Liu. Nang makita niyang ganito ang sinasabi ni Xiao Puti. Kumunot ang kanyang noo. Puti ah. Hindi maganda ang awayan at patayan. At saka, paano mo sila masasabihang ganun kabrutal? Mumuso si Xiao Puti. Kung hindi sila tatakutin, ano pa ang pwedeng gawin? Halika, tuturuan ka ni Lolo. Sa paggawa ng mga bagay, dapat tayong maging banayad. Dapat tayong manalo sa pamamagitan ng kabutihan. Seryosong-seryoso ang ekspresyon ni Lolo Liu habang nagsasalita. Ang apat na maliliit na babae ay kumurap ng kanilang malalaking mata. Parang mga mababait na sanggol. Gusto nilang makita kung paano manalo sa pamamagitan ng kabutihan si Lolo. Pagkatapos, nakita nila si Lolo Liu na itinaas ang kamay sa higit sa 100 mersenaryo ng pamilya Liu sa likod niya. Napakabait. Napakamaawain niyang sinabi, sugod agad. Maliban sa manugang at sa anak ko. Lahat ng iba, patayin. Huwag mag-iwan ng buhay. Nang marinig ito ni Liu Xiaobao, natulala siya. Hindi. Lolo, yan ba ang banayad? Yan ba ang manalo sa pamamagitan ng kabutihan? Mas malupit pa kayong kumilos kaysa sa mga baby. Habang naghahanda ng sumugod ang mga mersenaryo. Mula sa liwanag, ilang anino ang lumabas. Kinuskos ng mga baby ang kanilang mga mata. Si Daddy, lumabas na. Agad na ibinato ni Xiao Paofu ang hawak niyang walkie-talkie sa sahig. Inayos ang kanyang ekspresyon. At mumiti ng napaka-cute. Si Xiao Puti na kanina lang ay mukhang galit na galit. Kinuskos din ang kanyang maliit na mukha. At biglang naging napaka-cute. Tungkol naman kay Xiao Yingtao at Xiao Tangyuan na may hawak na baril. Sa sandaling ito ay agad nilang itinago ang mga gamit sa kotse. At kumuha ng lollipop mula sa bulsa. Pati si Lolo Liu na naghahandang manalo sa pamamagitan ng kabutihan. Ay mas lalong kinakabahan at sininyasan ang mga mersenaryo. Bilis! Bilis! Itago niya lahat. Kami ni Liruyan, akala namin na ang mga tao sa labas ay tutulong sa pamilya Song. Pati si Song Yanran ay ganun din ang iniisip. Sino ba namang mag-aakala na pagdating ko pa lang sa harap ng mga kotseng iyon? Pinalibutan na ako. Ang apat na maliliit na baby. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong yakapin muna ang kanilang daddy. Naunahan sila ng kanilang lolo. Namumula ang mga mata ni Lolo Liu. Manugang, hello. Ako ang asawa mo. Nang marinig ko iyon, isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa ulo ko. Agad na itinama ni Lolo Liu. Hindi. Ako ang anak ng anak ko. Habang nagsasalita, lalo siyang na-excite. Lalo siyang nagkakamali. Sa huli, ibigay mo muna ang susi ng kotse sa manugang ko. Hawakan mo muna to. Espesyal tong regalo para sa'yo, isang kulinan. Hindi manugang, tanggapin mo muna ang regalo. Magpapalamig muna ako. Pagkasabi, lumingon si Lolo Liu at sinampal ang sariling bibig. Sira! Unang pagkikita sa manugang. Itong kaba, tuluyan ang nasira ang imahe ko. Mas kalmado si Lola Liu kaysa sa kanyang asawa. Nakangiti siyang tumingin sa akin. At nagsalita, Xiao Zia. Mahilig ka ba sa maliliit na seafood? Nagulat akong nagtanong, Mommy. Anong ibig niyong sabihin? Napapikit si Lola Liu. Ang ngiti niya ay napakamaawain. Kung mahilig ka sa seafood, bukas, bibili kita ng isang Seaview Castle. At saka, magpapagawa tayo ng ilang yete. Kasama ang 30 hanggang 50 profesional na chef. Seaview Castle. Ilang yete? Medyo sobra naman yata yon. Nang makita niyang medyo nag-aalangan ako. Pinunasan ni Liu Xiaobao sa gilid ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Lumapit at inakbayan ako. Umiiyak na sinabi, Future Tio. Ang lola ko ay isang shipbuilding magnate. Ang ibibigay niya sa'yo, dapat mong tanggapin Kahit hindi kumain ng seafood. Magdala tayo ng mga bikini. Magagandang babae para mag-street, magpasikat. Pagkatapos, isang inay ang sumagot sa kanya. Si Liu Qingfeng. Walang pakundang ang sinampal ang ulo ng kanyang anak. Nakasimangot na sinabi.
Huwag mong dalhin ang iyong countryside grand stage na taste. Para sirain ang future tiyo mo. Si Chen Yueming, asawa ni Liu Qingfeng. Agad na hinila ang lailayan ng damit ng kanyang asawa. At pabulong na nagpaalala, unang pagkikita sa bayaw. Ingatan mo ang iyong imahe. Tandaan mo, isa kang mabait at madaling pakisamahan na bayaw. Nang mapaalalahanan si Liu Qingfeng, agad siyang kumuha ng isang tumpok ng mga bank card. At inabot ito sa akin. Hello, future bayaw. Ako si Liu Qingfeng. Tatay ni Liu Xiaobei. Kuya ni Liu Ruyan. Alin sa mga bangkong ito ang gusto mo? Bibigyan kita ng isa. Nang marinig ko iyon, halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Ang mga regalo ng pamilya Liu. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang magawa, lumingon ako kay Liu Ruyan. Umaasang matutulungan niya ako. Sino ba namang mag-aakala na sasabihin ni Liu Ruyan? Mamaya, mag-aayos ako ng isang financial manager. Lahat ng mga regalong ibinigay niyo ay itatala. Maghahanap ako ng taong tutulong sa kanya na pamahalaan yun. Natigilan ako. Ganun na lang, tinanggap mo na para sa akin. Si Song Yanran na sumunod palabas ay tulala na rin ngayon. Hindi pa man, ang pagiging master ko ni Murong Heng ay sapat na para magulat siya. Pati na ang trato sa akin ng mga tao ng pamilya Liu, nakakagulat din yun para sa kanya. Medyo nagsisisi na rin si Song Yanran. Kanina, hindi siya nag-iwan ng magandang impresyon sa akin. Ano nang gagawin niya ngayon? Kung magiging maliit na kerida niya ako, hindi ko alam kung tatanggapin ko ba. Tungkol naman sa matandang ginang ng Song na kasama ring lumabas. Sa sandaling ito ay tuluyan ng natulala. Halos himatayin na siya. Dito, nakita na ni Hepe Jing Changxiong ang sitwasyon. Lumapit, kinamot ang ilong. Tapos, umiti nang may paghanga sa akin. Xiao Zia. Tingnan mo, wala namang masyadong malaking nangyari. Bakit hindi na lang natin pauwiin muna ang lahat ngayon? Tiningnan ako ni Liu Ruyan. Nang makita niyang tumango ako at sinabing okay. Saka lang siya sumenya sa mga nakatatanda sa pamilya. Kaya sa loob ng wala pang 10 minuto, ang mga helicopter at iba pa na pumapalibot sa istasyon ng pulis ay nawala na lahat. Sa lingkod ng pamilya, hindi napigilan ni Xiao Puti. Daddy, bakit laging ikaw ang pinupuntirya ng mga masasamang taong yun? Galit na galit si Puti, galit na galit. Baby, huwag kang magalit. Hindi normal ang utak nila. Huwag na natin silang patulan. Tungkol naman kay Xiao Paofu, matalino siyang kumurap ng kanyang mga mata. Tapos, biglang lumapit at minasahe ang balikat ko. Masunuring sinabi, Daddy. Pagod ka ba? Nagulat akong tumingin kay Xiao Paofu at umiling. Hindi ako pagod, ah. Pero si Xiao Paofu ay kumurap ng kanyang inosenteng malalaking mata. Tapos, sinabi. Pero si Daddy, buong araw nang tumatakbo sa puso ko, eh. Paano ka hindi mapapagod? Nang marinig ko yun, agad na natunaw ang puso ko. Paano naging ganito ka-sweet si Xiao Paofu? Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang ate, si Xiaoing tao sa gilid ay ginaya rin ito. Agad na lumapit. Tapos, tinakpan ng kanyang maliit na kamay ang tenga ko. At sa boses na kamilang dalawa ang nakakarinig, sinabi, Daddy. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Anong sikreto? Nang makita kong seryoso si Xiaoing tao, medyo na-curious din ako. Pagkatapos, narinig kong mahinang sinabi ni Xiaoing tao, iyon ay. Nadiskubre kong kahapon, gustong-gusto kita. Ngayon, gustong-gusto pa rin kita. At may kutob akong bukas, gustong-gusto pa rin kita. Napatakip ako sa dibdib ko. Bilang lalaki, pakiramdam ko, makapal na rin naman ang mukha ko. Pero hindi ko inaasahan. Nahulog pa rin ako sa malambing at cute na maliit na babaeng ito. At ang tingin ni Chen Meng ay palaging nasa mukha ni Liu Ruyan. Pakiramdam niya, pamilyar si Liu Ruyan. Pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Sa mga araw na ito, hindi mo na kailangang bumalik sa pamilya Chen, sa amin ka na tumira. Naisip ni Liu Ruyan ang sitwasyon ni Chen Meng. Alam niyang hindi magiging maganda ang kalagayan niya kung babalik siya sa pamilya Chen. Kaya inayos na niya ito para sa kanya. Pagbalik sa villa,
Hindi napigilan ni Chen Meng na tanungin ako, Kuya Chen. Simula ngayon, hipag na ba ang itatawag ko kay Liu Ruyan? Kakainom ko lang ng gatas. Nang marinig ko yun, nabulunan ako at sunod-sunod na umubo. Agad kong ipinaliwanag. Hindi kami yung iniisip mo. Pero si Chen Meng ay kumurap ng kanyang mga mata, hindi naniniwala. Ang tingin ng babae sa lalaking gusto niya. Hindi nagsisinungaling. Habang nag-uusap, bumaba si Liu Ruyan mula sa hagdan. Nakasuot siya ng itim na suit. Ang buong anyo niya ay parang isang demonitang reyna na nakatapak sa milyon-milyong bungo. Lalabas ka ba? Nang makita kong bihis na bihis siya, hindi ko maiwasang ma-curious. Lalabas lang, may aasikasuhin. Huwag mo na akong hintayin ngayong gabi. Sabi ni Liu Ruyan, sabay suot ng sapatos at lumabas. Babae pa rin si Liu Ruyan. Kahit may bodyguard siyang kasama paglabas sa gabi. Bilang lalaki, hindi ako mapakali. Kaya tiningnan ko si Chen Meng, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Lalabas ako para tingnan. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ako sa bar na pinuntahan ni Liu Ruyan. Inikot ko ang tingin sa mga lalaki at babae sa paligid. Tapos, hindi ko maiwasang magtaka. Bakit mahilig si Liu Ruyan sa ganitong lugar? Sa isang cubicle sa bar. Ngayon ang unang beses na inorganisa ni Liu Ruyan ang pagtitipon ng mga mayayamang babae. Pati ang mga little fresh meat, batang gwapo, ay siya na rin ang nag-ayos ng maaga. Pagkatapos, inilagay ang lasing na si Chen Feng sa tabi ng mayayamang babae. Nang mailagay ni Liu Ruyan si Chen Feng, pinakuha niya sa kanyang assistant sa likod ang 3 project proposal. Liu Ruyan, anong ibig mong sabihin? Makikipag-usap ka tungkol sa negosyo sa bar? Kinuha ni Zumina ang proposal at sinulyapan ito. Sa totoo lang, nanlaki na ang kanyang mga mata. Walang emosyon na sinabi ni Liu Ruyan, si Chen Feng. 26 taong gulang, kasalukuyang tagapagmana ng pamilya Chen. Pero hindi ko siya gusto. Gusto kong paglaruan niyo siya, Nang marinig ito ni Zumina, napatawa siya. Yan. Alam mo namang kakaiba ang taste namin. Kung paglalaruan namin siya, baka isang linggo siyang miserable, walang problema, basta gusto niyo. Bahala kayo. Kalmadong sinabi ni Liu Ruyan. Hindi. Ibinigay mo sa amin ang gwapong binatang to. Dahil iniwan ka niya? Kundi, bakit ka ganyan kalupit? Itinaas ni Liu Ruyan ang baso sa harap niya. At marahang uminom. Minura niya ang taong gusto ko. Kaya gusto kong sirain ang reputasyon niya. Nang marinig yun, natigilan ako sa sulok. Si Liu Ruyan. Dahil lang sa ilang salitang mura na sinabi ni Chen Feng sa akin noon. Kaya sinadya niyang pumunta sa bar para hanapin ang mga mayayamang babaeng ito. At pagplanuhan si Chen Feng. Nang malaman ko ang layunin ni Liu Ruyan dito, naghahanda na akong umalis. Nang harangin ako ng isang customized na Harley. Isang babaeng nakasuot ng manipis na damit. Mula sa malayo ay nakita na ako. Excited na sumigaw, Kuya Chen. Dito. Dito. Pagkatapos, excited na lumapit ang babae sa akin. Hinawakan ang kamay ko. At malakas na inalog. Kuya Chen. Gaano ka nakatagal hindi nagpakita sa akin? Bakit hindi ka pumupunta sa akin, gaano ka nakatagal hindi nakikipag-ugnayan sa amin? Nakalimutan mo na ba ang kaibigan mong to, ha? Sa sandaling ito, isa pang lalaking nakasalamin ang lumapit. Nakatayo siya sa likod ng babae. Ang kanyang itinaas na kamay ay bahagya lang na nakapatong sa balikat ng babae. Tiningnan ko siya. Bahagyang kumibot ang gilid ng labi ko. Itong si Tang Seng, isang karakter na monghe, hindi pa rin napapasagot si Mia. Ang lalaki at babae sa harap ko. Nakilala ko sila noong naglalaro pa ako ng racing. Si Mia, inosente at masayahin. Palaging gustong dumikit sa akin. Pero si Tangsing naman, gusto si Mia. 7 taon na siyang itaong sunod-sunuran sa pag-ibig ni Mia. Pero hindi pa rin makuha ang puso ng dalaga. Noon, nang madiskubre niyang mabait sa akin si Mia. Matagal na nainis si Tangsing. Halos hamunin pa niya ako ng suntukan. Dahil wala akong interes kay Mia, maaga akong umatras.
Kaya nabigyan ko siya ng pagkakataon. Pero hindi ko inaasahan kahit umatras na ako. Hindi pa rin napapasagot ni Tangseng si Mia. Pero kailangan ko munang sabihin kay Mia. Naging abala ako sa pag-aalaga sa asawa at anak ko kamakailan. Talagang wala akong oras para makipagkarera sa inyo. Nang marinig ito ni Mia, agad na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Tinatakpan niya ang kanyang mga tenga at nagdabog. Ayokong makinig. Ayokong makinig. Nagsasalita ang hari ng mga unggoy. Isang kasabihan na nangangahulugang walang kwentang sinasabi. Paano yun mangyayari? Paano magkakaroon ng asawa't anak si Kuya Chen? Ayan, Mia, narinig mo na. May anak na siya. Wala ka ng pagkakataon. Si Tangseng, sa sandaling ito, ay tuwang-tuwa. Tinaasan niya ako ng kilay at mumiti. Pero si Mia naman ay namumula ang mga mata. Ayaw maniwala. Impossible. Si Kuya Chen ay parang hangin. Walang babaeng makakahuli kay Kuya Chen. Ganito na lang. Kung gusto mo akong tanggihan, isakay mo muna ako at makipagkarera sa iba. Kung manalo ka, bibigyan kita ng isang halik. Tapos maniniwala na akong wala ka talagang anak. Hindi ka kasal. Pero kung matalo ka, magiging boyfriend kita, okay? Hindi ko gustong makipagkumpetensya sa kanila. Kaya sinabi ko, Mia, kahit hindi tayo magkarera, ang katotohanang may 4 akong cute na anak ay hindi magbabago. 4. Isang kislap ng kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Mia. Pero agad itong napalitan ng ngiti. Excited siyang sinabi, Kuya Chen. Ang galing mo talaga, oh. Nakapagbigay ka ng 4 na anak sa isang babae. Ang katawan ko rin, okay naman. Kung gusto mo, pwede rin akong magkaanak para sa'yo. Lalaki, babae. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Habang nagsasalita, lumingon si Mia kay Tangseng. At inutusan ito, Tangseng. Bilis, makipagkarera ka sa Kuya Chen ko. Kundi hindi na kita papansinin. Si Tangseng, ang tingin niya sa akin ngayon, ay nag-aapoy na rin. Gusto niyang patunayan na mas malakas siya sa akin. Chenzi, lalaki ka. Ngayon, magkarera tayo. Ngayon, dahil sa sinabi ni Tangseng, alam kong hindi ako makakaalis ngayong gabi kung hindi ako makikipagkarera. Napilitan na lang akong pumayag. Nang makita niyang pumayag ako, tuwang-tuwa siya. Kuya Chen, alam kong gustong-gusto mo ako. Para sa akin, lahat magagawa mo. Nang makita kami ni Tangseng na sobrang lapit, naiinis siyang sinabi, hindi ba't may asawa ka na? Hinahayaan mong lumapit ng ganyan si Mia. Gusto mo bang maging kabit mo si Mia? Lumingon si Mia at sinamaan ang tingin si Tangseng. Ano naman kung maging kabit? Gustong-gusto ko si Kuya Chen. Huwag nang sabihing maging kabit ni Kuya Chen. Basta gusto niya. Pwede akong maging pang-6 o pang-7 kabit. Habang nagsasalita, tumingkayad siya para halikan ako. Pero sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay parang tumigil. Lahat ay hindi maiwasang makaramdam ng ginaw. Nang makita ni Tangseng ang likod ko, nanigas ang kanyang ekspresyon. Sa likod ko pala ay nakatayo ang isang babae. Ang babae ay matangkad. Nakasuot ng itim na suit. Tulad ng dati, malamig. Ang gilid ng kanyang mga mata ay puno ng lamig. Ang buong anyo niya ay parang may dalang libu-libong taon ng lamig. Napansin ko ang kanilang reaksyon. At dahan-dahan ding lumingon. Pagkatapos, natigilan ako. Liu Ruyan? Walang malay kong tiningnan ang mga mata ni Liu Ruyan. Ang kanyang maningning na mga mata. Sa sandaling ito, wala na ang dating kinang. Sa halip, may isang manipis na hamog ng lamig. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Bumiti ako kay Liu Ruyan at sinabing, bakit hindi ka pa umuwi? Matalim ang tingin ni Liu Ruyan sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas ay nagsalita siya. Gusto mo pa ng pangatlo? Pang-4, pang-5 kabit? Mabilis na umikot ang utak ko. Tapos, bigla kong hinawakan ang payat na baywang ni Liu Ruyan. Bahagyang napapikit. At malambing na tiningnan si Liu Ruyan. Yan, makinig ka sa paliwanag ko. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan.
Ang kanyang puso ay parang may bumangga. Tinawag mo ang palayaw ko. Si Liu Ruyan na kanina lang ay halos magwala na sa selos. At itali ako pa uwi. Sa sandaling ito ay hindi kumukurap habang nakatingin sa akin. Ang kanyang tingin ay kasing inosente ng isang nag-i-exam sa palasyo. Hindi ko alam kung bakit. Medyo nagustuhan ko ang anyo ni Liu Ruyan ngayon. Bahagyang umiti ang gilid ng labi ko. Binigyan mo ako ng 4 na maliit na kerida. Hindi ba't yun ang pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6? Nagsiselos ka ba? Patuloy pa akong nagsalita. Habang medyo tulala pa si Liu Ruyan. Bigla akong lumapit sa tenga ni Liu Ruyan. Na parang hinahalikan siya. Nang makita ang aming lapit. Ang pag-iingat ni Tang Seng sa gilid ay tuluyan nang nawala. Medyo natuwa pa nga siya. At sa puso ni Mia, isang asim ang bumuhos. Tiningnan niya si Liu Ruyan. Saka yumuko at tiningnan ang kanyang dibdib. Sa hitsura, hindi niya kayang talunin si Liu Ruyan. Pero buti na lang, malaki ang dibdib niya. Mayroon pa rin siyang mas lamang kay Liu Ruyan. Nakita ng gilid ng mata ni Liu Ruyan ang ekspresyon ni Mia. Para ipahayag ang kanyang pagmamay-ari. Tumingkayad siya. At ang kanyang malambot na labi ay marahang dumampi sa labi ko. Sa sandaling ito, si Mia na kanina pa nahihirapan, ay lalo pang nahirapan ngayon. Hindi siya makapaniwalang sinabi, "Hoy, hindi ba't napag-usapan na nating magkakarera? Anong klaseng halikan yan dito?" Saka lang ako natauhan. Nahiwalay muna kay Liu Ruyan. Saka tumingin kay Mia at Tang Seng. Maglalaban pa ba tayo? Sa totoo lang, malinaw na ang pinili ko. Wala na sa laban si Mia. Pero pakiramdam ni Mia, bata at sexy siya. Hindi dapat siya basta nalang inalis sa laban. Kaya ipinamiwang niya ang kanyang mga kamay. Sinadyang ipinakita ang kanyang hindi malinaw ang kahulugan, maaaring tumutukoy sa kanyang figura. At mapanghamong tiningnan si Liu Ruyan. Siyempre, maglalaban tayo. Kung manalo kami, magdidiborsyo kayo. Tapos, ako ang magiging asawa mo. Alam kong ang mga taong tulad ni Mia. Kung hindi agad ayusin, mangugulo pa rin siya pagkatapos. Tiningnan ko si Mia. Pwede. Pero kung manalo ako, susundin mo ako, paano? Bahagyang humiti ang gilid ng labi ni Mia. At nahihiyang tumango. Ako ang iyong maliit na tagahanga. Siyempre, susundin kita. Kung ganoon, ang motor ko, gagamitin mo, okay? Hindi. Malamig na sagot ni Liu Ruyan. Nang makita niyang tumanggi si Liu Ruyan, agad na nainis si Mia. Sinamaan niya ito ng tingin. Tapos, naiinis na sinabi. Ang motor ko ay isang Aobusta. Top tire carbon fiber body. Bagay na bagay kay Kuya Chen. May kotse ka ba? Papasakayin mo si Kuya Chen sa maliit na kotse sa gilid ng daan? Sino ba namang mag-aakala? Lumingon lang si Liu Ruyan at tumawag sa telepono. Maya-maya lang, isang customized na Iman Marcos Limited Edition na motorsiklo ang lumitaw sa harap ko. Nang makita ang gulat kong ekspresyon, mahina lang na sinabi ni Liu Ruyan, hiram lang yan, bukas ng umaga, ibabalik. Nang marinig ko iyon, bahagya akong nakahinga ng maluwag. At si Mia sa gilid ay namumula na ang mga mata. Lumapit siya, walang pakialam. Hinawakan ang braso ko. Kuya Chen, itong motor na to, sabay tayong sasakay, okay? Kalmado kong inalis ang kanyang mga daliri. Sa halip tumingin kay Liu Ruyan. Sabay tayo. Masayang tumango si Liu Ruyan. Pagkatapos, binigyan ko si Liu Ruyan ng helmet. At isinakay siya sa motorsiklo. Liu Ruyan, aandar na ako. Kumapit ka ng mahigpit. Pagkasabi ko pa lang. Yumakap na ang mga kamay ni Liu Ruyan sa baywang ko. Tapos, malambing na isinandal ang kanyang mukha sa likod ko. Nadiskubre kong kapag ganito akong niyayakap ni Liu Ruyan. Iba ang pakiramdam ko. Naghahanda na akong bumilis. Para lubusang ma-enjoy ang bilis at excitement ng gabing ito. Anong ginagawa mo? Bakit ang bagal mo? Nang makita ni Mia na naunahan na namin sila ni Liu Ruyan. Naiiyak na siya sa galit. Sinabihan pa niya si Tang Seng. Gusto mo bang
Hindi na kita maging kaibigan habang buhay, ha? Kinakabahan si Tang Seng. Pero nahihirapan din siya. Dahil ang performance ng motor ko. Malinaw na mas magaling kaysa sa kanya ng ilang beses. Imposibleng manalo siya sa akin. Gaya ng inaasahan. Nauna akong nakarating sa destinasyon. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Pagbalik, ililibre kita ng inom. Masaya ka na ba niyan? Tiningnan ko si Mia. Lumapit si Mia sa akin. Tiningnan si Liu Ruyan. Saka tumingin sa akin. Kuya Chen, ganun mo ba talaga ako kaayaw? Kaya nanalo ka ngayon. Gusto mong magsama kami ni Tang Seng, di ba? Mia, ang usaping pag-ibig ay hindi pwedeng. Pilitin, kalmado kong sinabi. Hindi makapaniwala si Mia habang nakatingin kay Liu Ruyan. Miss, maraming babaeng may gusto sa kanya. Ngayon, mababantayan mo siya pansamantala. Pero paano sa susunod? Paano kung maagaw siya ng iba? Siguradong iiyak ka, mas masasaktan ka pa. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga kilay ay parang nababalutan ng yelo. Bawat salita niya ay may diin. Kung ganoon, huhulihin ko siya pabalik. Puputulin ang mga binti niya at ikukulong sa haula. Habang buhay, sa akin lang siya. Nang makita ang sagot ni Liu Ruyan, naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Ano nga ba ulit ang sinabi ni Liu Xiaobei? Tungkol sa tipo ni Liu Ruyan? Forcible seizure, imprisonment, possession. Si Liu Ruyan, kaya niya bang gawin yun? Habang nag-iisip ako, sinubukan ni Mia na atakihin ako ng patago. Para halikan ang mukha ko at hamunin si Liu Ruyan. Pero hindi pa niya nahahawakan ang mukha ko. Nang makita niyang tumagilid na si Liu Ruyan at tumingkayad. At naunang humalik sa labi ko. Natulala si Mia. Itong babaeng to, bakit ang bilis niyang kumilos?